Hi guys, good evening at eto ulit tayo na handang magpaliwanag ng code natin kung saan ito ay merong public class name na box with an X pattern. At so start na tayo. Simulan natin dito sa line na to kung saan nakita natin is yung console.writeLine. So yung console.writeLine is ginamit natin para magbigay ng command sa user kasi user inputted yung gagawin natin. And ayan, nasa loob siya ng open close parenthesis para ma-read. Ayan. At ito naman yung double quotation. Ayan, isa sa taas yung dalawang quote. Kailangan siya nasa loob ng double quotation para yun na nga, siya yung lalabas kasi sa output natin pag niran na yung program. And kailangan din natin maglagay dito ng semicolon para naman mag-end yung line. At itong int size na to, ginamit natin para i-accept yung ibibigay ng user, which is yung number. Kasi dito, pag gumamit itong double quotation na to, meaning string yan. String type tong ating command, no? At ito naman is yung magko-convert sa kanya. Itong int size tapos equals int.parse. Sunod yan is yung console.readLine na nasa loob din ng open close parenthesis para mabasa yung command natin. And dito rin ay makita natin yung itong semicolon. At sunod naman is yung outer loop. Ayan. Ito yung tawag dito. For loop. Yan, for loop siya. Hindi siya outer loop pala. Sorry. For loop yan. Yan, for loop. At ito ay tinatawag na initialization. Yan, initialization. Nakakabulil eh. Wala siyang semicolon kasi nga nag-initialize pa lang tayo dyan nung mga itong 0 na to is papalitan natin in case na mag-increment na yung ating iteration. Ayan. So, ayan. I is equal to 0. So, ito, magiging I is less than sa size na binigay ni user. Ito, size of the box. And, pag nag-process na yan, process lang ng process hanggang ma-reach yung pinakang condition na ito, nasa inner condition yan, loob, nasa loob eh. Yan, mag-i-increment na yan ngayon. Pati naman itong J din, yan. Ito rin yan. Ganun din ang explanation dun sa I. Ayan, magiging J, tapos yan. Add lang yan, pataas, +1 lang ng +1. Then, dito naman is yung ating yan, mahaba no. Ano yan? Tawag dyan is yung condition. If ever na ma-reach tong condition na to, pwedeng mag-output yan itong dito. Kaya itong asterisk. Ayan, asterisk. Sunod nyan is console.write. Ayan. Kaya console.write kasi pag nag-output na siya, yung kasunod na basta makikita nyo na lang mamaya. Tapos itong else yan, pag nag-false, ito naman is yung yan, if, yan, true yan. Yan, pag nag-true tong condition natin ito, ibig sabihin, lalabas dyan is itong asterisk. Pero, kapag nag-false yan, dito tayo papasok sa else, which is yung space lang. Yan. Kasi pag gumamit tayo nitong string na to, tapos space ka lang, okay lang yan. Kasi kalalabasan nun sa output is space. Tapos yan, bracket, curly bracket. Kailangan yan para sa code block natin. Ito naman is yung console write line para naman to sa pag na-reach na yung pinaka-command or yung goal ng condition natin is magko-console write line, then sa baba na yung sunod na output. Yan. So, start natin. Run natin yan. Tingnan natin kung gagana. Then, yan. Nag-run na. Ito yung output. Then, pag nag-enter si user ng size of the number or kahit anong number,
Ayan. Lalabas na yung output na box with an X pattern. Ayan. Try naman natin ngayon kung iibahin natin yung output, which is yung asterisk. Papalitan natin ng ibang character. Pwede nyo naman siyang palitan ng character para mas depende rin sa kung anong gusto nyo ilagay. Pwede tong $sign kung gusto nyo medyo may dating. Tapos lagay ulit tayo ng input. Yan. Ayun, $sign na yung lumalabas. Yun na yung output ng program natin. So, yun lang. Thank you.